Natawa tuloy si hindi siguro baka nahihilo lang si Secretary Roque. Nagsalita na yung nagsalita na, marami na nagsasalita eh. Una, if you look at the Vienna Convention on the Law of Treaties, a treaty, an agreement, has to be in what? Writing. Writing. In writing. If it is a treaty, what is the next step? If it is a treaty in writing, it has to be ratified by the Senate. O paano mo mararatify yung verbal? Di ba? Unless you have a transcript submitted by the Department of Foreign Affairs to the Senate na iraratify. So wala. So tama yung sinabi na wala naman dokumento. How will you ratify something which is verbal? Di ba? It is not in writing. It is not considered as an agreement ratifiable by the Senate pursuant to our Constitution. So what agreement are we talking about? Void perhaps might be I might use a different term. Try to research my privilege speech. It's all there. I talked about it since 2019. Ma'am. Sir, bakit po i-insist ng China na mayroong gentleman agreement? Because yung ini-insist nila in their favor yun eh. Di ba yun yung makakatulong sa ginagawa nila ngayon eh. Yun yung kanilang proteksyon doon sa pangaharang nila siguro. Para may masabi lang sila na gano'n, di ba? Siyempre, hindi nila babanggitin yung hindi makakatulong sa kanilang interest. Who is talking? Pero ano yung effect sa nation, considering that China is making the claim and a fellow Filipino is making the claim? Who is a Filipino? Si Atty. Roque. Si Atty. Roque kasi, dinidispute naman siya nila Secretary Panelo. So, hindi ko alam kung saan nakuha ni Secretary Harry Roque yung sinasabi niya. Unless, katabi siya doon sa nag-uusap at doon siya nagmarites. Katabi siya, naririnig niya na gano'n. Hindi naman siya. Doon siya? Katabi siya, narinig niya yung... dinideny na ni Presidente Duterte. So... Sino magpapatunay na? Di mag-usap silang dalawa ni Xi Jinping na, nandyan nga si Secretary Roque, narinig niya. Di ba? Natawa tuloy si Hindi siguro baka nahihilo lang si Secretary Roque. May jet lag. Saan galing? Sir, isa pang tanong. So, ano yung gusto nyo sabihin sa marami mga colonists, mga citizens natin na who are still siding with China sa views ng China? That na magkakaroon tayo ng pera, pag halimbawa tinuloy ito, yung aggressiveness natin, and other pro-China. Ang kailangan natin protektahan yung sarili nating bansa. Hindi naman pwede natin ibigay na lang yung ating kasarinlan dahil merong nagsasabi ng ganito, may nagsasabi ng ganito. Kung ating titingnan, bukas, April 9, araw ng kagitingan, lahat nung pinaglaban ng ating mga ninuno, may mga kamag-anak din akong kasama sa Death March. Ibig sabihin, binaliwala na natin lahat yon. So, lahat ng ito ay hindi dapat mabaliwala. Ang ating kasarinlan ay hindi dapat ibigay, ipaubaya, pabayaan, lalong-lalo na kung titingnan natin yung karapatan din ng mga susunod na saling lahi. Walang karapatan yung ibang nagsasalita ngayon to decide for the next generation. If they want to give up Philippine claims, palagay ko maling-mali yun. Sir, yes, sir. With the development po, balikan ko na po. Sa? Development po sa kaso ni Pastor. Okay. Dapat po ba magpatuloy yung pagdidig? Dapat, we leave that to the chairman of the committee, kung ano pa yung
gusto niyang makalap in aid of legislation. So, hayaan na po natin siya na magdesisyon.